Ito na ang malaking balita tungkol kay LeBron James sa kanyang free agency. And Kevin Love posibleng mag-sign sa Los Angeles Lakers next season. Marami pang balita tungkol dito sa Los Angeles Lakers. So magtatapos mga idol ang kontrata ni Kevin Love sa Utah Jazz ngayong June 30. Hindi mabigat sa bulsa ng Los Angeles Lakers kung sakali mang dito siya piperman ng kontrata. Dahil ang next contract niya most probably ay nagkakahalaga lamang ng 3 to 4 million annually. Hindi na productive ang 37 years old na si Kevin Love dahil sa kanyang nag-iisang season mga idol sa Utah Jazz, nag-average lamang siya ng 6.7 points per game in 16 minutes of playing time. Mababa din ang kanyang shooting percentage, 39% lamang sa field. Sa tres mostly nagkakapitalize itong si Kevin Love at hindi siya threat sa 2-point area na sa ngayon. So basically ang magiging role ni Kevin Love mga idol pag napunta siya sa Lakers ay maging mentor ng mga batang players. Pero ayon kay Mark J. Spears ng ESPN mga idol, maisa sa katuparan lamang ang planong to kung sakali mga bumalik ng Los Angeles Lakers itong si LeBron James. Dahil ayon sa ESPN analyst mga idol, kino-consider daw ni LeBron James ang muling pagbabalik niya sa Purple and Gold. I'm hearing that he's likely coming back. I am curious under this new Lakers regime. And also I'm hearing that one of his old teammates from Cleveland, Kevin Love, could likely be joining the Lakers too. 4 NBA seasons naging magkakampi si LeBron James at si Kevin Love sa Cleveland Cavaliers simula 2014 to 2018 at nanalo silang dalawa ng NBA Championship noong 2016 mga idol. At isa si Kevin Love sa important piece ng Cleveland Cavaliers noong 2016 playoffs kung saan nag-average siya ng 14.7 points, 8.8 rebounds, 2.1 assists and 41% beyond the arc. Nabigyan ng malalim na kahulugan ng rumor na to lalo't nagkasama si LeBron James kahapon at ang ilan sa miyembro ng 2016 Cavs kasama na si Kevin Love. Malupit ang pagkikita nila dahil bukod sa pag-golf, 3 helicopters din ang nirentahan nila para malibot ang Scotland. Well, barya lang naman kay LeBron James yan. Ang tanong ngayon na ano na ang mangyayari sa rumors sa pagkuha naman ng Golden State Warriors dito kay Lolo Bron. Ito naman yung malaking problema ng Warriors dahil under luxury tax ang Dubs. Mahihirapan sila nga makapag-create ng sapat na cap space para makuha si LeBron James. At ang nag-iisang option lamang ay offeran ng 15.1 million annually si LeBron James ng Golden State Warriors. A massive pay cut sa side ni LeBron James para makasama niya na makapaglaro sa iisang kupunan si Stephen Curry. Ang tanong, papayag nga kaya sa sahod na yan si LeBron? Ito naman ang problema ng Lakers dahil etong si Austin Reeves humihingi ng max contract sa Los Angeles Lakers para magstay siya sa Lake Show. Dahil kung o-offeran lamang ng Los Angeles Lakers ng mababang kontrata si AR, i-consider niya ang offer ng ibang teams. However, possible naman mga idol ang sign and trade para at least may makuha man lang na kapalit ang Los Angeles Lakers kung aalis si AR. Ayon sa sources mga idol, $239 million for 5 years ang hinihinging max contract ni Austin. Katumbas ng kontrata yan ng former number 1 pick Paolo Banchero kung saan nag-sign siya ng $239 million for 5 years as a rookie max extension. Pero sa mga latest na balita, mas mukhang preferred talaga ni AR dito sa LA. Bukod kay AR at LeBron James, free agent din si Rui Hachimura. Siya ang player na hindi dapat sayangin ng Los Angeles Lakers dahil napaka-vital ng role niya sa Purple and Gold. Lalo na noong NBA playoffs kung saan nag-average siya ng 17.5 points, 4 rebounds, and 1.7 assists per game. Ang mas impressive pa mga idol, 57% sa field si Rui at 57% din sa perimeter ngayong playoffs. Kino-consider itong si Rui Hachimura ng Lakers fans as one of the team's biggest playoff risers in 2026. Pero nung regular season, grabe yung mga bashers ni Rui dahil sa kanyang poor performance. Isa rin sa free agent mga idol at binabalak ng Los Angeles na ibalik sa lineup itong si Jackson Hayes as a rim protector and rebounder ng kupunan. Laki ng natipid mga idol ng Purple and Gold sa 26 years old big man na to dahil $3.4 million lamang ang sinahod niya for 2025 to 2026 NBA season. Kahapon lang din naging Slovenian citizen na itong si Jackson Hayes matapos siyang inaturalize. Siya ang kukuning import ng Slovenia mga idol for the World Cup qualifying window.
Meaning, allowed na si Jackson Hayes na makasama si Luka Doncic para sa Slovenian national team as a duo ni Luka Doncic. Hindi usual na kumuha ang mga European teams ng naturalized player na hindi stretch big. Pero love trip kasi ang tandem na to kaya magiging exciting panoorin sa Slovenian national basketball team itong si Luka at si Jackson. Matagal na rin sinimula ng pagkuha ng Slovenian passport dito kay Jackson Hayes at si Luka mismo ang nag-recruit sa kanya. Ang biggest concern for the Los Angeles Lakers for next season ay makakuha sila ng reliable big man. Ito basically ang kanilang top priority ngayong offseason dahil magbibuild ng roster ang Los Angeles Lakers around Luka Doncic. At eto na ang pinakamagandang pagkakataon for the Los Angeles Lakers na makuha naman si Walker Kessler. Dahil ang big man na to ng Utah Jazz ay restricted free agent ngayong offseason. Perfect fit ang center na to kay Luka Doncic. Ayon sa balita, na-reject ni Walker Kessler ang 5-year, $140 million offer ng Utah Jazz. On pace for a breakout year itong si Walker Kessler last season ay kaso na-injured. Laki ng in-improve ng 3-point shooting niya. Sa kanyang 5 games sa 2025 to 2026 NBA season mga idol, nagtala siya ng 6 out of 8 3-pointers. He averaged 14.4 points per game, 10.8 rebounds, 3 assists, 1.8 blocks, 1.4 steals, and 70% shooting percentage. Sayang lang mga idol dahil sa season-ending shoulder surgery, napaaga ang pagtatapos ng kanyang season. At dahil restricted free agent itong si Walker Kessler, kung ano man yung magiging offer ng Los Angeles Lakers sa kanya ay maaaring tapatan ng Utah Jazz para hindi siya mapunta sa purple and gold. Kung naghahanap ng pantapat ang Lakers kay Victor Wembanyama ay malamang eto na ang player na to, 7'2" center with a 7'5" wingspan. Marami ang magiging trabaho panigurado ni Rob Pelinka ngayong summer dahil itong si DeAndre Ayton din expected namang i-decline ang kanyang player option for 2026 to 2027 season at maghanap ng mas malaking kontrata. Yan ay pag mag-decline ng kanyang option si DA. Marami pa namang available big man mga idol sa free agency. Andyan si Robert Williams III, ang dating Los Angeles Laker mga idol na si Brook Lopez. At etong one of the best offensive rebounder ng NBA, ang 2026 champion na Mitchell Robinson. Pero what if ibalik ng Los Angeles Lakers si Anthony Davis sa Los Angeles Lakers para i-partner kay Luka Doncic? Posible to, pero ang problema mga idol, si Anthony Davis ang may isa sa pinakamalaking kontrata sa NBA. At kailangang i-match ng Los Angeles Lakers ang salary na yan at kailangan nilang i-give up ang kanilang future draft picks. Isa pa, malaking issue rin kay Anthony Davis sa kanyang pabalik-balik na injuries. 33 years old na rin naman na si Anthony Davis. Mas mabuti para sa Los Angeles Lakers na mag-capitalize na lamang sa mga batang sentro tulad ni Walker Kessler. So ang chance na mangyari ang pagpunta ni Anthony Davis sa Los Angeles Lakers ay about 10 to 20% lamang.